tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Natutulog na ang bunso kong kapatid. Natulog siya kahit wala ang laman ng tiyan. Naubos na kasi ang bigay sa akin ni Basti. Ibinili ko lahat ng damit at make-up ko. Kala ko naman, bibigyan niya ako ulit. Ay, nagugutom na rin ako. Pero wala na ngang tikas. Wala pang gas. Naku, paano ko magluluto? Naku, umuulan na naman. Tumutulo na naman ang bubong ng bahay. Teka nga't kukunin ko yung balde at batya. Para kahit paano, hindi mababasa ang kabuuan ng sahig. Ano ba naman ang bahay na ito? Ang liit-liit na nga, ang baho-baho pa, dahil umaalingasaw ang palikuran. Pati bubong, tumutulo. Ay, ang luwang nitong bahay kasing luwang pa yata ng banyo doon sa bahay sa resort na pinuntahan namin ni Basti dati. Itong bahay, dito nga lang ang kusina. Dito pa rin ang sala. Dito pa rin ang tulugan. Nakakainis. Mabuti pa si na inay at itay. Naroon na siya sa malaking bahay niya, Sammy. Ang sarap sigurong maniran sa malaking bahay. Kaya lang, maramot naman kasi ang kapatid ko. Tandaan talaga ng babaeng yung ang ginawa pang iwan sa akin. Lintik lang, walang ganti. Ha? May kumakatok? Sino kaya ang taong ito? Alangan naman si Arman. Hindi ko lamang binasted ang lalaking, kundi pinaya ko pa. At teka, baka si Basti nga ito. Sandali lang! Ikaw? Kumusta ka na, Becca? Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Nakita kasi kita kaninang dumating, kaya dinalan kita ng pagkain. Anong palagay mo sa akin? Paday gutom, lahat na ibibigay may tatagapin ko, ang alok na pagkain sa akin, kung sino-sino lang, sa'yo na ang pagkain na yan. In-order ko pa ito sa restaurant, kaya dinamihan ko. Tsaka mainit pa. Ilayo mo sa akin ang pagkain yan. Hindi ko yan kailangan. At para sabihin ko sa'yo, kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko tatanggapin ang bigay mo. Ganon ang pagkamuhi ko sa'yo. Anak, hindi ako sanay na hindi ka nakikita. Mangungulila ako sa iyo, anak. Mama, pwede naman ho ninyo akong pasyalan sa Pilipinas eh. Doon na nga po ako sa bahay tutuloy. Pero bago pa dumating ang araw na uwi ako sa Pilipinas, siyempre, titiisin ko pa ang pangungulila sa iyo. Alam mong sanay ako na nakikita ka at nakakausap araw-araw. Huwag kayong mag-alala, Mama. Araw-araw ko kayong tatawagan. At para makita ninyo ako lagi, araw-araw tayong mag-FaceTime. Hindi kaya agawid ka sa akin ang magiging nobya mo doon. Ang Mama, wala pa nga akong nakikitang babae. Nobya na kagad ang sinasabi ninyo. Siyempre, yun naman talaga ang rason kung bakit ka uuwi ng Pilipinas, hindi ba? Mama, baka nakakalimutan ninyo na kayo ang nagtulag sa akin para mag-asawa ulit. Ako nga, dahil gusto kong sumaya ka ulit sa buhay. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ang pipiliin kong mapapangasawa ay isang mabait at mapagmahal na babae. Yan ang inaasahan ko. O sige, mag-check-in ka na. Baka maiwanan ka pa ng eroplano.
Ngayong araw na palang alis mo papuntang Taiwan. Natuloy ka rin sa wakas. Oo nga po, Uncle. Ikaw naman kasi, kung pamayag ka na kasi sa sinabi ko noon, na ibenta mo kahit 1 hektaryang lupain ng itay mo, ayaw mo naman. Inabot ka tuloy ng matagal na panahon bago ka makapag-abroad. Uncle, sinabi ko na ho sa inyo, gusto ko ho, sarili kong perang gagastusin ko sa aking pag-angat. Ay, nako. Manang-mana ka talaga sa yumao kong kapatid. Ayaw ng tulong. Gusto sariling pera. Tignan mo tuloy. Pati kayo na mga anak niya nadamay sa hirap ng buhay. Okay lang po yun, Uncle. Marami naman po akong natutunan sa hirap ng buhay. Sa bagay, isa pa, dalawa lang kami ng itay mo na magmamana sa hektaryang naiwan sa amin ng lolo mo. Kaya solo mo ang lupaing mana ng itay mo sa lolo mo. Hindi tulad ng mga pinsan mo na paghahatian pa nila ang mana nila sa akin. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagbabalik bayan ng mga pinsan ko? Papaano naman kasi magbabalik bayan ng mga yun? Abala rin sa trabaho. At yung si Kuya Masyo mo, mag-aasawa na. Kaya baka matatagalan pa bago sila mamasyal dito. Pero baka ang lola suling mo ang uuwi dito kung hindi matiis ang pangulila sa akin. Siya nga pala, sino ang tatao doon sa bahay niyo kung aalis ka na? Hindi naman pwedeng walang tumira doon. Kahit yun ang bahay, mahal sa akin yun. Doon kami ipinanganak at tumira ng itay mo. Yun nga ho ang problema ko, Uncle. Walang tatao sa bahay. Siguro, kukuha na lang ako ng caretaker. Ay, naku, iho, huwag na. Huwag ka nang kumuha ng caretaker. Ako na lamang tatao doon. Ano ho? Lumang-luma na yun, Uncle. Pangit ng tignan. Walang problema. Pero Uncle, bakit ninyo gustong tumira sa bahay? Nabubulok na yun. Hindi ko ho naipapagawa dahil ang kinikita ko iniipon ko para may magamit ako sa placement fee ko papuntang Taiwan. Ako na bahala. Basta doon ako titira sa bahay pagkalis mo. Anak, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Doon tayo sa kusina at kasulukuyan kaming kumakain. Halika. Wow! Ang dami-dami naman ninyong pagkain. Ang Eh, sasarap pa. siyempre. Mabuti pa kayo dito, laging busog. Samantalang kami ni Ampun nagugutom. Bakit kayo magugutom? May binigay naman akong pera. Pabili nyo ng bigas. May binigay nga kayong pera na pambili ng bigas, pero wala namang gas. Sige, hayaan mo't bibigyan kita ng pambili mo ng gas. Mabuti na lang at may inabot sa akin si Gina na pera. Kanina bago silang umalis ni Sabi. Ha? Teka, bakit ikaw lang? Asan yung kapatid mo? Si Ampon? Ano ka ba? Wala kang bukang bibig kundi ampon. Hindi naman ampon ang kapatid mo Hindi nga ba? Bakit sa aming tatlo, siya yung naiiba ang mukha? Nako, kung ano-anong sinasabi mo. Ay mabuti pa balutan mo ng pagkain yung kapatid mo para naman makakain na siya. Ang sarap naman ng buhay niyo dito. Maluwang ang bahay, sariwang hangin, at masasarap pa ang mga pagkain ninyo. Yes, kumain ka muna. Pagkatapos mong kumain, balutan mo yung kapatid mo. At kukuha ako ng pera. Para may pambili kayo ng kailangan ninyo sa bahay. At dadagdagan ko na. Para may pampuhunan ka ng paninda mo. Ano? Ako magtitinda? Ano pa nga ba? Oy, ikaw ba bawas-bawasan mo na nga yung kaartihan mo yan. Nagugutom ka na't lahat ang arti ka pa rin.
Ang pera na ibibigay ko sa'yo, huwag mong gagasusin sa make-up mo. Kundi ipuhunan mo para kumita ka. Huwag kang umasa sa amin ng inay mo. Dahil pinapakain din kami rito ng bayaw mong hilaw. Anong ibibenta ko? Pero pa nga ba? Di talaba. Dahil yun ang malakas ibenta. Talaba kayo dyan! Talaba! Bilhin na kayong talaba! Sariwang-sariwa ito! Uy, ano ba naman to? Makapag-lipstick na nga. Bilhin na kayo ng talaba. That's beautiful. Huwag ka nang mag-lipstick. Maganda ka pa rin kahit wala kang lipstick eh. Magkano pala itong tinda mong talaba? 50 pesos. 50? Sige, balutin mo na lahat yan at bibilhin ko. Ha? Talaga? Oo, para naman makauwi ka na. Oo naman ang mga anak mo. Ha? Naku, nagka akong may anak na sa tsura ko. Oh, hindi ba, Mrs.? Hoy, Mama, wala pa akong anak, no? Binibiro lang naman kita, Miss. Naku, kung hindi ka lang bukang mayaman, sinuplantahan ko na ito. Ito na, yung binibili mo. Kung wala ka pang anak, dalaga ka pa kung gano'n. Oo naman. Gano'n ba? Sige, bye for now. See you later. Okay. May edad na siya, pero gwapo pa rin. May kaya siguro sa buhay ang mamang yun. Ate, dismissan ko na sa school. Matutulungan na kitang magtinda ng talaba. Ngayon ka pa dumating. Ano ba itutulong mo sa akin? Wala na. At wala ka lang may tutulong sa akin sa araw na ito. Buhatin mo ang pinaglagyan ng talaba at umuwi ka na. Ha? Ako lang mag-isang uuwi. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Uwi din ako. Pero pupunta lamang ako sa mall at may bibilhin ako. Magluto ka na, ha? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Salamat naman, anak. At tinawagan mo ako. Tatawagan na sana kita eh. Kumusta ka na dyan? Ang bahay, malinis ba nang dumating ka? Oo naman, Mama. Kapag kakatiwalaan si Mang Goryo na caretaker natin, kaya malinis ang bahay. Mabuti naman kung ganun, anak. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti naman, Mama. Matutuwa kayo si babalita ko. Ha? Ay, bakit? Parang nakita ko na yata ang babaeng pagkakasalan ko eh. Ha? Oo, Mama. O bakit natahimik kayo? Hindi ho ba kayo masaya sa ibabalita ko sa inyo? Ha? Ay, hindi nabahan sa hindi ako masaya. Ay, masaya ako, siyempre. Nagulat lamang ako. At parang napakadali mo yatang nakita ang babaeng gusto mong pakasalan. Ang Mama, oo. Hindi pa naman ako sigurado kung siya na nga eh. Ang sabi ko, parang lang. Kayo, hindi pa ako sigurado na siya na nga ang babaeng pagkakasalan ko eh. Ay, dapat lang, anak. Nakita mo naman ang kinahinat na ng pagsasama ninyo ng ina ng dalawang mong anak. Opo, Mama. Huwag kayong mag-alala. At hindi na mauulit pa ang pagpili ko ng maling babae. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano pang ginagawa mo dyan?
Magsandok ka na. Yan ang ulam. Anong ulam? Yan oh. Nasa harapan mo na nga eh. Hindi mo pa rin nakita. Talaba na naman. Talaba kaninang tanghali. Talaba ulit ngayong hapunan. Hoy, huwag ka ngang mag-inarte. Bakit? May pera ka ba na pambili ng ulam? May kinita naman tayo sa pagtitinda ng talaba. Ah, ganon. May kinita tayo sa pagtitinda ng talaba. Bakit? Sino bang nagtinda ng talaba? Hindi ba't ako lang? Wala kang ginawa eh. Dumating ka lang para iuwi ang pinaglagyan ng talaba. Alam mo namang nasa school ako. Paano kita matutulungang magtinda ng talaba? Yan na nga eh. Nasa school ka lang. At ano ang ginagawa mo sa loob ng school? Hindi ba't umupo at tumayo lang ang ginagawa mo doon? Papaing ito. Kung makapagsalita, akala mo may binibigay siyang pera. Hindi mo naman pera yan ha. Binigay naman yan ni Itay para ipuhunan mo ng talaba. Pera nga ng Itay ang ipinuhunan ko, pero ako naman ang nagpapagod. Eh ikaw, ano ang inaambag mo? Ang sabi ng Itay, bibili natin ang pagkain ang kikitain mo sa pagtinda ng talaba. Ano bang nirereklamo mo? May pagkain ka naman ah. Hayan oh, may kanin, may ulam ka na, kahit hindi ka naman nagpagod. O ano pang gusto mo? Naku, matas ng araw. Wala pa akong nabebenta. Ang tuma ng talaba ngayon ah. Talaba kayo dyan! Talaba! Bili na kayo ng talaba! Sariwang-sariwa na, murang-mura pa! Ay, Miss Beautiful. Si Tanda. Baka yatang wala pang nabibiling talaba mo ah. Dabi pa. Oo nga eh. Baka gusto mong bilhin lahat ito. Hindi ko pa nga nauubos ang binili ko sa'yo kahapon. Ha? Bakit? Wala ka bang kasama sa bahay mo? Oo, wala. Wala? Bakit? Nasaan bang asawa mo o kaya mga anak mo? May anak ako, pero nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa ang anak mo? Oo, kaya mag-isa lang ako sa bahay. Kaya wala akong kasama sa pagkain. Pero siguro kung may kasama akong kakain ng talaba, mauubos lang ang pagkain ko. Sinasabi ko na nga ba eh. May pera ang matandang ito. Dahil nasa ibang bansa ang anak. Oh, bakit? Kung magpapasama ba ako na kakain, papayag ka? Ako nga pala si Fidel. Ha? Ang ibig kong sabihin kung sasamahan mo akong kumain sa restaurant, sasama ka sa akin. Marami po kasi itong paninda kong talaba eh. Hindi yan problema. Bibilhin ko lahat ulit yan para wala akong dahilan na hindi ka sasama sa akin. Kano ba? Masarap ba ang pagkain nila? Oo, masarap. Ngayon ko lang ulit ito natikman. Mayaman talaga ang matandang ito. Mag-order ka pa kahit ano. Dahil ako ang sagot. At ang gusto ko, mabusog ka. Ha? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y Saan hahantong ang pagtatagpo ni na Fidel at Becca? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito.
dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Myra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.